Ano bang magandang paglahok ng kangkong? Sa lahat ng mga gulay na nakita ko, yun lamang ang hindi gaanong tumataas ang presyo. At napakadali pa nitong itanim at buhayin. Kukuha ka lamang ng isang plastic container, lalagyan mo ng maraming butas doon sa ilalim, pagkatapos ay lalagyan mo ng lupa, isusunod mo yung mga seeds ng upland kangkong. Pagkatapos ay lalagyan mo ng kaunting lupa uli sa ibabaw at iyong didiligan. At pagkatapos ng isang linggo o mahigit na isang linggo ay sibol na iyon. Masarap ang dinatang kangkong. Ang hinalbusang kangkong na may sweet and spicy alamang. Pero ang naisip kong lutuin ngayon ay kangkong Bicol Express na hindi gaanong kahalangan. Originally ay ang lutong ito ay pwedeng tawaging kangkong halang-halang. Kaya lamang ay naisip ko na parang mas masarap pakinggan yung kangkong Bicol Express. Yun lamang. Kakaunti dito ang mahilig sa manghang. Kaya itong aking nilulutong kangkong Bicol Express ay hindi masyadong kahalangan. Mas masarap siyempre kung tudo ang lagay ng sili. Ari po ang aking lulutuin ay talagang garantisado ang sarap. Lalo na po kung maraming gata at naglalangis-langis. Tunay na ari tiyak na ubos ang bahaw. Ari po ang ating kangkong na gagawing Bicol Express. Kita ka naman po ninyo kung gaano kamura iyan. Ay ang isang malaking bundle na yan ay tunay na 30 pesos lamang. Dati nga, mga 1,000 years ago, ay parang 5 piso lamang isang ganyan. Pagkatapos, biglang naging 20, ngayon ho ay 30 na. Lalo na ho kung may tanim tayong kangkong sa likod ng bahay, o kaya ay sa harap ng bahay, o kaya ay sa mga plastic containers, ay tunay na pag tayo magugulay ng kangkong, ay kahit na isang palanggan ang ating gulayin, ay pwede. Kaya nga ho ako ay nagtanim na. At pati nga ho yung gabi na
naigataan ang puno, ang dahon, at pati yung laman, ay nagtanim na din ako. Para po pagka nalingilan kong magulay, ay di hahalit na lamang ako doon sa garden. May kangkong, may gabi, at may ampalayang ligaw. At marami din po akong tanim na luya at saka yung luyang dilaw o turmeric. Kasi mahilig po akong magtinola. Pati nga po mga luyang itim ay mayroon din akong tanim dun sa garden. Garni po kaliliit ang gagawin nating gayat sa ating kangkong. Para po masarap ang ating kangkong Bicol Express, ay atin pong lalagyan ng giniling na karning baboy. Piliin po natin ang ating paggigiling na karning baboy ay yung talagang lean meat. Para po kakaunti ang taba o sebo para hindi delikado sa ating kolesterol. At hindi rin po tayo mahihirapang maghugas ng palangga ng ating ginamit at saka ng ating salaan. Atin pong huhugasang maigi ng ating lumo. Pagkatapos po natin hugasan, ay ating i-drain ang ating giniling na karning baboy. Lagyan na po natin agad ng asin at paminta ang ating giniling. Pagkatapos ay atin pong haluing maigi. Then painitin na po natin ang ating kawali na may kaunting mantika.
atin pong ipiprito ang ating giniling kapag bulakan na ang ating mantika. Kung ang atin pong nabiling giniling ay yung napakaraming kasamang taba, hindi na po natin kailangang lagyan ng mantika dahil magmamantika na po yun sa kanyang sarili. Pagka po medyo brown na ang ating giniling, ay atin na po itong hahanguin at ating isa-set aside. Then atin pong igigisa na ang ating bawang at sibuyas. At pagka po sa tingin natin ay medyo luto na ang ating bawang at sibuyas, ay atin na pong ihahalo yung ating iprinitong giniling kanina. Atin na pong lalagyan ng oyster sauce para masarap ang ating kangkong Bicol Express. At saka po para hindi naman putlang-putla ang ating niluto, lalagyan din po natin ang sweet and spicy alamang. Tapos ay ilalagay ko na po natin ang ating coconut milk. Pababayaan po natin magbulakan ang ating niluluto sa loob ng 15 minutes. Then natin na pong ilalahok ang ating kangkong. Ilalagay na po natin ng ating mga sili na dapat talaga ay marami at dapat ay tagtad para maganda ang kulay ng ating Bicol Express. Pero ayun na nga, bawal dito ang maraming sili, kaya kaunti lamang po ang napalagay. Ari po ay talagang naluto na din sa bakas ang ating kangkong Bicol Express at pwede na po nating iulam. Sa maniwala po kayo at sa hindi ay talagang napakasarap na rin. Kaya lamang ay huwag din naman ho nating masyadong kakaramihan
dahil kahit papaano, dahil mayroon na rin gata, ay delikado din ang ating cholesterol. Ay siya at ako po ay mga maalam na. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang inyong pong patuloy na pagsuporta ay labis kong pinahalagahan.